Magandang araw mga idol ko. Ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang simple at napaka-epektibong paraan para sa inyong mga alaga. Sampung magagandang benepisyo ng paggamit ng kusot o ipa. At malalaman mo sa last part ng videong ito kung bakit mas mag-ada itong gamitin bilang bedeng para sa ating mga alagang manok. At 100% idol na safe ito at zero mortality ka dito. Tama ang iyong narinig idol. Hindi ka malalagasan ng sisiw dito lalo na sa edad na naglalabasan ang kanilang balahibo na talagang problema nating mga nag-aalaga. Alam nyo na yun kung bakit. Kung malagasan ka man ay marahil mahina yun. Ito ay isang simpleng paraan para mapabuti ang kanilang kalusugan at kaginhawaan para sa ating alaga at kaginhawaan sa atin, para mabawasan ng kaunti ang ating trabaho sa araw-araw na paglilinis ng ating mga munting kulungan. Disclaimer lang mga idol ko. Itong ibabahagi ko ay base lamang sa aking karanasan at syempre sa nilalaman ng maliit kong utak. At baka naman idol ko. Salamat. Una, ang kusot o ipa ay napakahusay sa pagsipsip ng moisture at amoy. Nakakatulong ito upang mapanatiling tuyo at malinis ang kulungan, na binabawasan ang pagkakataon ng mga sakit na dulot ng bakterya na nanggagaling mismo sa basang kulungan at mga droppings nila. Pangalawa, nagbibigay ito ng malambot at komportableng lugar para sa mga manok, lalo na sa mga edad week-old hanggang sa mangitlog. At ang malambot, preskong bedeng ay masarap sa kanilang mga paa at binabawasan ang stress. Pangatlo, nakakatulong ito sa natural na pag-uugali ng manok. Gusto nilang naghuhukay at naghahanap ng pagkain sa malambot na lupa, at ang kusot o ipa ay nagbibigay ng ganitong pagkakataon sa kanila. Pang-apat, madali itong palitan at linisin. Ang regular na pagpapalit ay mahalaga para sa kalinisan ng kulungan. Pang-lima, mura at madaling makuha ang mga materyales na ito. Hindi kailangan ng malaking gastos para sa mamahalin na bedang, kung ang resulta naman ay pareho lang na maganda. Pang-anim, nakakatulong ito sa insulasyon ng kulungan, pinapanatiling mainit sa malamig na panahon at malamig sa mainit na panahon. O diba parang all-purpose lang. Kaya nito sumabay sa kahit anong klima mga idol. Pang-pito, ang paggamit ng kusot o ipa ay nakakabawas sa alikabok kumpara sa ibang uri ng bedeng. At panatilihing nasa 4 to 6 inches ang kapal ng kusot para sa mas mahabang paggamit. Aabutin ito ng ilang buwan. Depende sa kapal at taas na iyong inilagay. Pang-walo, ito ay biodegradable at maaaring gamitin bilang pataba sa inyong mga pananim tulad ng gulay at iba pa. Kaya walang sayang sa kusot o ipa pagkatapos gamitin sa kulungan pang bedeng. Pang-siyam, nakakatulong ito upang mabawasan ang pagkalat ng mga parasite o anumang uri ng bakterya na dulot ng mabasang apakan sa pamamagitan ng pagpapanatiling tuyo ng kulungan. At ang panghuli, ang pinakaayaw ng nag-aalaga, lalo na kung ikaw ay baguhan at hindi mo pa alam ang ganitong habits at natural ito sa ating mga manok. Ito ay feather picking. Sa stage na week-old, lalo na kung bago palang lumalabas ang mga balahibo ng mga sisiw. Mas kaakit-akit itong kainin o tuck-in ng kanilang mga kasama. Pero sa tulong ng lusot o ipa ay naaagaw ang kanilang atensyon para kumahig o maghukay. At sobrang stress-free, mas produktibo sila. Ang pagkakaroon ng komportableng kulungan ay nagre-resulta sa mas malusog na mga manok. Ang resulta magiging masaya ka sa pag-aalaga ng walang namamatay. Kung nagustuhan mo itong ibinahagi ko idol, kahit isang like lang naman dyan.
Hanggang dito na lang, salamat, ingat and happy farming with heart.